Okay, so yung first step natin, ang gagawin natin dito is we will import yung OS natin kasi you want to talk to your operating system. Okay? And then, after nyan, mag-i-import ulit tayo ng tinatawag natin na shootil. Ang shootil, guys, is a shell utility. So, ito yung gagamitin nyo para makapag-move, copy, and delete kayo using yung automation na meron tayo. And after that, gagawa tayo ng path. And then, yung path natin, dyan natin ilalagay kung saan natin gusto pumunta yung automation natin. In this case kasi, document natin gusto. So, i-click ko lang dito, and then right-click, and then kakopy ko lang yung path na meron ako. And then, paste ko siya dito. Lalagyan ko lang siya ng double quotation in this part. Okay? And then, after that, ang gagawin ko dito is gagawa ko ng file type na gagamitin ko para sa mga files, and then equal ko siya with opening and closing curly bracket. So ngayon, ang first na gagawin ko is mag-create muna tayo ng folder. So ang gagawin ko, mag-open and closing double quotation ako, and then lalagay ko dito PDF, and then colon, and then yung box natin na pang-array, and then maglalagay ako ng double quotation ulit dito, and then comma. So, i-copy ko ito, paste. So, yung next folder naman na i-create natin, for example, is Word. Ang next naman na folder na i-create natin ay pang Excel naman siya. Okay? And then, yung next naman natin, lalagay natin siya into text. Okay? So, after nyan, ang gagawin natin dito sa loob, ilalagay natin yung extension name na mga file natin. So, since PDF yan, so ang hahanapin natin is .pdf. Okay? So, sa Word natin, so meron kasing dalawang klase sa Word. So, ang una is .doc. And then, since dalawa yan, ang gagawin natin, magkakama ka dito, lalagay ka ng another quotation, and then maglalagay tayo ng .docs. Yan. So, since dalawa kasi yung extension ng Word. Then, next naman sa Excel natin, meron tayong dalawang klase din. Ang una is .xls, then comma, and then yung pangalawa natin is .xlsx. So yan, so dapat alam niyo yung mga extension ng mga files. So sa text naman is .txt lang naman siya. Now, so moving forward, aalisin lang natin to kasi wala na tayong kasunod na file na kukunin. Then, move lang tayo sa baba. Now, ang gagawin natin next kasi is i-create na natin yung folder. So, ang gagawin natin dito is gagamit tayo ng for loop. Sa for loop natin, gagawa tayo ng variable na tinatawag natin ay folder. And then, yung lalagay natin dito, in file type. So, remember, ito yung mga name of folder na i-create natin. So, gagamit tayo ng variable na yan sa mismong file type natin. So, after that, lalagyan lang natin siya ng colon. So, let me close this. Next part, syempre, if magke-create ka ng folder, kailangan mo ng folder path kung saan mo siya isa-save. Ganon. So, ang gagawin natin, create tayo ng folder underscore path, and then, equal natin siya sa operating system natin, and then, tatawagin natin si path, and then, sasabihin natin, i-join niya yung path natin at saka yung folder natin. So, after that, tawagin natin yung OS natin. Then, sasabihin natin sa kanya, make directory. Tapos, tawagin natin si folder path na meron tayo. So, ngayon, makakapag-create na tayo ng folder sa mismong document natin. Now, yung next part ng program natin is to check yung mga files natin sa document kung anong extensions yung meron sila. Kung ilan yung docs, PDF, Excel, and TXT natin. So, magagawa natin yun by using yung for loop natin. So, sa for loop natin, ang sasabihin natin sa kanya is mag-create tayo ng file na variable. Sasabihin natin in os.list dir for directory. So, ibig sabihin, i-check natin all files sa directory na ilalagay natin dito. In this case, yung document yung i-check natin. Ito siya. Okay, kaya path yung nilagay natin dyan. Okay, so since nakuha natin yung code na yan, ang nangyayari dyan, kung pupunta tayo sa document, kinukuha niya lang yung mga file names na to, no? Pero, ang every file kasi is meron silang address or details.
Okay, so na kailangan ng mismong address or yung location na meron sila. So, kakailanganin din natin yung location na yan. So, ang gagawin natin, after nyan, ay magkakaroon tayo ng file path and then equal natin siya sa OS. Then, tatawagin natin yung path natin and then join natin siya. I-join natin yung path which is yung document natin. Ito siya. And then, file. Okay? So, ngayon, meron tayong buong file ngayon with its content. For example, yung Word natin, makukuha natin yung buong content niya. Okay? So, yun yung purpose ng code na yan. Now, since sa document natin, ang concern lang naman natin is yung mga files. No, wala naman tayong gagawin sa mga folders. So, kailangan iwasan natin yung mga folders na yan. So, ang gagawin natin is dito sa baba ay magkakaroon tayo ng another if. So, sa if natin dito, okay, ang gagawin natin is tatawagin natin si OS, then yung mismong path natin, and then gagamit tayo ng function na is file. So, ang is file guys is chine-check niya kung yung file na i-check natin sa mismong file path natin is file ba siya or folder. So, kung folder yan, iiwasan. Kung file siya, i-move natin siya. Ganun. Okay? So, in this purpose, ang gagawin natin, mag-create tayo ng variable na move. So, in this case, isa-set muna natin siya as false kasi wala pa naman tayong na-move na file. Kasi we're just creating yung program natin. In Python, very important na nag-i-indent tayo dito kasi mandatory siya pagdating sa Python. So, make sure na naka-indent yung if natin dito. Now, yung next part natin is, ang gagawin natin is, gagamit tayo ng for dito. So, remember, meron kang folder dito at meron kang extensions. So, gagamitin natin yan. So, for folder, tama, and then extension. Okay, so extensions in file types. So remember, file type nakasave yung folder and extension natin. Then after nun, lalagyan natin .items. So ang ginagawa natin dito guys is we are separating yung folder at saka yung extension natin. So we need to identify yun kasi para maayos yung pag-move ng mga files natin sa mga folder na i-create natin. Now, ang gagawin natin, i-convert lahat natin ng file name into lower cases. Okay, so para magawa natin yon, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng if dito. Then we will call yung file natin and then gagamit tayo ng function na lower para ma-convert into lowercase lahat ng mga names. After that, gagamit tayo ng function na ends with. So yung ends with natin, remember, lahat ng files natin, it ends with extensions. So ang gagawin natin is magkakaroon tayo ng tuple dito and then ilalagay natin yung extensions natin dito and then we will end yung if natin. Now, yung next naman is we will use yung shuttle.move natin kasi i-move na natin yung file sa kinreate natin na folder. So, mapapansin nyo, ito yung file path natin and then sabi natin ospath.join yung path, yung document natin, folder na i-create at saka yung file na ipapasok natin sa folder. And then next, ang gagawin natin is yung move variable natin. Igagawin na natin siyang true kasi nakapag-move na tayo and then we will stop yung program natin doon. What if wala sa mga extensions natin yung file extension na meron tayo? So ang gagawin natin, if not move, so may tendency kasi na yung file extensions natin ay wala siya dito. So kung wala siya dyan, sasabihin natin if hindi na-move yung file na yon dahil iba yung extension file name niya, gagawin natin, magkakreate tayo ng other folder, natatawagin natin others, and then ilalagay natin siya sa documents. Now, after natin yan mailagay sa document, ang gagawin natin is we need to check if yung folder na yon existing na ba siya sa document. If not, we will create that folder. Now, in continuation of that, ang gagawin natin is gagamitin na natin yung shuttle.move. Kasi automatic, kapag yung file natin is wala siya sa mga extensions na yan, automatic papasok siya kay other folder natin.
Now, after that, ang gagawin naman natin is piprint natin yung document sorted successfully. Ang gagawin natin ngayon is pull out nyo lang ito and then run nyo yung program. Then, mapapansin nyo meron tayong simple error dito. It talks about yung directory ng mismong document natin. So, ang gagawin nyo lang dito is lalagyan nyo lang siya ng R dito for raw string para hindi niya kunin as a special character yung part na 'to, yung mga slash natin. Then, close, rerun. Then, meron tayo ulit error sa part ng folder path natin. Sabi niya, folder is not defined. Mali yung spelling natin dito. So, aalisin natin yung R. Then, run yung program. And makikita nyo, sorted successfully. And then, yung mga file natin dito, nag-create siya ng folder. For example, itong Word. So, ito siya. Sample Word. Then, sa text natin, ito yung text. PDF, wala tayong PDF file. So, wala siyang laman. Sa Excel, ito siya. So, i-check natin yung mismong folder natin, document. So, ayan, nag-create sila. Wala tayong folder for PPT. So, hindi na-include yung PowerPoint natin. So, ito yung automation natin.